Hi everyone! Christopher Valdez po, marketinghenyo-secrets.com, and isa akong online and network marketer. So gumagawa ako ng mga short training videos at mga review ng mga digital products and softwares na maaari nating magamit sa pagmamarket, and at the same time, makapag-save ng maraming time and effort para sa pagpapalago ng ating home-based business. Okay, so in this training video, ang pag-uusapan natin is how to overcome network marketing objections. So, sa ngayon po, dapat aware na tayo na sa bawat pakikipag-usap natin sa prospect ay makakatanggap tayo ng isa, dalawa, or ilan pang mga objections. So, bago po natin talakayin kung ano ba or kung paano ba natin ma-overcome yung mga objections na ito, pag-usapan muna natin kung ano ba ang network marketing objections. Okay? Usually po kasi, ang network marketing objections is paraan ito ng ating mga prospects para makakalap ng additional information about our opportunity. And paraan lang din nila ito para umiwas munang gumawa ng isang desisyon. So, yung network marketing objections, hindi ibig sabihin po nito na nire-reject tayo ng ating mga prospects. And mga senyales lang po ito na mayroon pang mga concern yung ating mga prospects tungkol doon sa opportunity natin. So, we should not take this personally talaga. Okay? So, kapag naintindihan kasi natin na yung mga objections ay normal lang, and natural lang, and paraan lang ito ng mga prospect natin upang sa ganun makakalap pa ng additional information, then for sure po, mas magagawa natin yung ating networking business with more confidence. Tama? So, para ma-minimize po natin yung mga objections ng ating mga prospect sa unang pag-uusap pa lang, ay pwede po natin sundin yung 4 tips na ito. So number 1, ask the right questions. Okay? Number 2, listen without prejudging. Pangatlo po, discover the prospect's needs or what is missing in their lives. And pang-apat, tailor what you are offering to the need or discomfort they have expressed. Okay, so pwede pong yung tanong ninyo is bakit kailangan kong gawin yung tips na yan? Or bakit kailangan kong sundin itong 4 na tips na ito? Tama? So, ganito po siya. Mas magiging madali kasi para sa ating networking business kung magtanong muna tayo at makinig sa ating mga prospects. Dahil sa pagtatanong po at pakikinig, dito natin pwedeng malaman yung mga needs, yung mga wants, desires at problema ng ating mga prospects. And kapag alam na kasi natin yung mga needs, wants, desires, and problems nila, yun yung pwede nating gamitin na bala para pakinggan po yung ating presentation at para ma-close natin sila sa ating opportunity. Kasi po by this time, pwede na natin iposisyon yung opportunity natin bilang solusyon dun sa problema nila. Tama? So, just remember lang din po na kapag hahayaan kasi natin yung ating mga prospect na magsalita at ikwento lang ng ikwento lahat ng mga kung ano yung tumatakbo sa isipan nila about our opportunity, about yung current situation nila, and kung ano yung mga pumipigil sa kanila para gumawa ng desisyon, mas mapapadali po sa atin na malaman kung ano ba talaga yung mga concerns nila, and at the same time, kung paano natin gagawing solusyon yung ating networking business doon sa problemang yon. Okay? So, sa ganitong paraan din po kasi, mas ma-appreciate nila tayo, and at the same time po, nabibuild natin yung trust and belief nila sa atin. Kasi kinukonsider at pinapakinggan natin yung mga concerns nila. So, ang lumalabas po, para tayong isang consultant na nagbibigay ng solusyon sa isang kaibigan. Tama? Sino po bang tao yung iiwas sa isang kaibigan na nakikinig at nakikisimpatya sa kanilang problema at nagbibigay ng payo dito para masolusyonan yung problemang ito? Tama? Kaysa naman po sa magiging pushy salesman tayo at mangumbinse para sumali doon sa ating opportunity. And for sure po, ang pwedeng mangyari is lalayuan lang at iiwasan lang nila tayo. And kapag sinunod din po kasi natin itong mga simple tips na ito, most of the time, ay ma-overcome natin yung mga network marketing objections ng ating mga prospect, lalong-lalo na yung mga qualified na prospects. And last tip lang din po
dapat maintindihan natin na importante yung timing dito. Kasi kahit gaano pa po kaganda or ka-effective yung pag-approach at pag-handle natin ng mga objections nitong ating mga prospects, kung mali naman po yung timing, ay pwedeng ma-reject pa din tayo. So, dapat po lagi tayong sensitive sa situation nila at i-follow up lang natin sila kapag okay na yung timing. Okay? So, that's it po. I hope meron kayong mga nakuhang value and technique sa short training video na ito. And kung may nakuha kayo, pwede nyong i-share yung link na ito sa inyong mga Facebook and any social media accounts upang sa ganun po, matutunan at malaman din ito ng ating mga kaibigan at team members. And also po, please like yung Facebook fan page ko, www.facebook.com/Christopher Manzano Valdez. And pwede nyo rin po akong follow sa Twitter, www.twitter.com/Toffel_Valdez. Or pwede po kayong mag-subscribe doon sa YouTube channel ko, http://bit.ly.com/Christopher_channel. Okay? Or kung gusto nyo pong mauna sa lahat ng trainings na ginagawa ko, sa mga tools and softwares na nire-review ko, na maaari po nating magamit to save lots of time and effort sa pagmamarket, please subscribe po to our email list. Punta lang po kayo sa www.marketingheniosecrets.com, then mag-subscribe lang po kayo dito. And sa ganitong paraan kasi, may papadala namin ng diretso sa email address mo yung mga strategies, techniques, and training videos na ginagawa ko. So again po, this is Christopher Valdez of marketingheniosecrets.com, and thank you po for watching.